Ang una kong ginawa matapos akong muling isilang bago ang pagdating ng apocalypse ay ginugol ang lahat ng aking ipon sa isang hindi pa natatapos na gusali. Kinukutya pa ako ng sales manager dahil sa pagiging tanga, pero wala akong pakialam. Ako lang ang nakakaalam na sa loob ng isang buwan, darating na ang apocalypse, at karamihan sa mga tao ay magiging mga zombie na kumakain ng laman. Kaya ginastos ko ang isang malaking halaga para bilhin ang gusaling ito na parang sira na. At gawin itong isang matibay na kuta upang malabanan ang dumarating na pagdagsa ng mga zombie. Sa aking nakaraang buhay, binigyan ko ng pagkain at inumin ang aking dating nobya sa loob ng 8 taon, ngunit ang ganti niya sa akin ay isang walang pusong pagtataksil. Hindi niya ako itinuring na parang estranghero, pinakain pa niya ako sa mga zombie sa harap mismo ng aking mukha. Kinuha ang lahat ng aking mga supply, at naging dahilan pa ng brutal na pagkamatay ng aking mga kasama. Habang namamatay ako, napuno ako ng sama ng loob. Hui Jing, Li Shakshong, kung mabibigyan ako ng pagkakataong muling isilang, pagbabayaran ko kayong dalawang walang hiyang aso. Pagkatapos, sa isang iglap, ano ang nangyayari? Nakita ko ang isang pares ng mahahabang binti na nakatayo sa harap ko. Jiang Xiaoyong, ano ang ibig sabihin nito? Bakit wala pa ang pangalan ko sa titulo ng ari-arian? Hindi mo na ba ako mahal? Noon ko naisip, ako ba ay muling isinilang sa panahon bago ang malaking sakuna? Sa aking nakaraang buhay, lubusan akong niloko ni Kui Jing. Hindi lang niya ako dinaya sa buong mana na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Kundi iniwan din niya akong walang tirahan sa mga lansangan. Pagkatapos ay dumating ang pandaigdigang kalamidad, na ginawang mga zombie ang karamihan sa populasyon at nagbunsod ng kaguluhan sa mundo. Umasa ako sa mga kaibigan na nakilala ko habang ako ay walang tirahan, at nagawa kong magtatag ng isang ligtas na lugar upang mabuhay. Hindi ko alam, ang babaeng iyon na si Kui Jing ay lumapit sa akin. Na nagpapanggap na biktima upang makuha ang aking simpatya. Sa katunayan, siya ay isang honey trap na ipinadala ng aming mga kaaway upang sirain kami. Ang laso na babaeng ito ay walang hiya ngayong humihingi sa akin ng isang dote na 40,000 dolyar. Bibigyan lang kita ng 1 linggo. Kung sa panahong iyon ay hindi ka pa. Bago niya matapos ang kanyang sinasabi, itinulak ko siya palabas ng pinto. Si Kui Jing ay nakatayo sa labas, lubos na naguguluhan. Hindi ba dapat ay simp ko siya? Bakit siya ganyan ngayon? Matapos siyang paalisan, tiningnan ko ang orasan. May 1 buwan na lang ang natitira. Kailangan kong maghanda kaagad para sa darating na apocalypse. Bigla, isang ding ang umalangaw sa aking isipan. Apocalypse system ay naaktibo. Kinakailangan sa misyon, magkaroon ng 1 piraso ng lupa upang makatanggap ng gantimpala. Maghanda ng 1 taon na supply upang makatanggap ng gantimpala. May sistema pala ako sa buhay na ito. Mabilis kong binuksan ang System Shop LV.1. Hindi ako sigurado kung para saan ang mga puntos na ito. Ngunit ang iba't ibang potion at treasure chest ay nagkakahalaga mula 2 hanggang 20 puntos. Noon, kumalam ang aking tiyan. Halos makalimutan ko na sa aking nakaraang buhay, patuloy akong nag-iipon ng pera para sa dote ni Kui Jing, na naging dahilan ng matinding malnutrisyon. Sa pagkakataong ito, kailangan kong tretuhin ang sarili ko ng mas maayos. Kinuha ko ang aking telepono at umorder ng 1 piging mula sa Airuful. Tingnan natin kung ano ang lasa ng braised pork na ito na nagkakahalaga ng 300 dolyar bawat piraso. Sa sandaling pumasok ito sa aking bibig, pakiramdam ko ay sasabog ako. Napakasarap nito. Nagsimula akong kainin ito nang walang pakialam sa aking itsura. Habang kumakain ako, tumunog ang aking telepono. Si Wen Shuya, ang matalik na kaibigan ni Kui Jing. Sa sandaling sinagot ko, sinalubong ako ng isang serye ng mga sumpa. Jiang Xiaoyong, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung dadalhin mo ang titulo at 1,000,000 dolyar na pera upang lumuhod. At mag-apologize kay Kui Jing ngayon, baka tanggapin ka pa niya. Kung hindi, maghintay ka na lang sa hiwalayan. Narinig ko ito, sumiklab ako sa galit. Pumunta kayong 2 bruha sa impyerno. Pagkatapos nito, ibinaba ko ang tawag. Pagkatapos ay sinimulan kong planuhin ang aking susunod na mga hakbang. Una, kailangan ko ng 1 piraso ng lupa upang magtayo ng kuta laban sa mga darating na zombie horde. Dapat madali itong depensahan at mahirap salakayin,
Mas maganda kung malapit sa isang kagubatan at isang pinagmumulan ng tubig. Sa lalong madaling panahon, dumating ako sa real estate center. Hello sir, naghahanap po ba kayo ng uupahan o bibilhin? Sa sandaling sasabihin ko ang aking mga kinakailangan, isang manager Zhu ang sumingit sa salesperson. Xiaoning, pumunta ka at tumulong sa paglipat ng mga kahon sa likod. Sinubukan ng babaeng salesperson, si Xiaoning, na ipaliwanag na mayroon siyang customer. Ngunit ganap na binaliwala ako ni Manager Zhu. Wala ka bang hiya? Tingnan mo ang dukhang iyan sa kanyang murang peke na damit. Hindi niya marahil kayang bumili ng isang inidoro. Nagalit ako sa kanyang mga salita. Ano ang sinabi mo? Hinuhusgahan mo ba ang isang tao base sa kanyang pananamit? Ninisyan ako ni Manager Zhu, kaya ano kung hinuhusgahan ko? Kung ang isang lalaking tulad mo ay kayang bumili ng inidoro dito, magle-livestream ako na kumakain ako ng tae. Nag-isip ako sandali, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Sisiguraduhin kong bibigyan kita ng sariwa at mainit mamaya. Hindi ako narito upang umupa o bumili ng bahay ngayon. Nandito ako upang bumili ng lupa. Pagkatapos nito, inilabas ko ang isang itim na card. Nabigla ang mga nanunood. Diyos ko, alam ba niya kung magkano ang halaga ng lupa? Hindi pa ako nakakita ng sinumang bumibili ng lupa sa buong buhay ko. Ang lalaking ito ay isang tunay na tycoon. Nang makita ang card, agad na sinabi ni Xiaoning, dito po, sir. Bibigyan ko kayo ng detalyadong pagpapakilala. Hindi pa rin ako pinaniwalaan ni Manager Zhu. Kahit sino ay maaaring magsalita ng malaki. Tumanggi akong maniwala na mayroon kang pera. Sinimulan ni Xiaoning ang kanyang presentasyon. Hindi na kailangan ng lahat ng iyan. Sasabihin ko na lang ang aking mga kinakailangan. Gusto ko ng malapit sa isang bundok at malapit sa isang ilog, mas maganda kung dumadaloy na tubig. Kailangan ito ng magandang daan, at mas maganda kung mayroon na itong uri ng gusali ng pabrika o isang malaking bahay dito. Narinig ni Manager Zhu ang aking mga kahilingan at isang masamang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ba ang lote sa East District ay perpektong akma sa kanyang mga kinakailangan? Nagulat si Xiaoning, ngunit ang lupain na iyon ay puno ng mga hindi pa natatapos na gusali ng pabrika. Pinawalang halaga ni Manager Zhu. Ipagbili mo sa kanya. Ang dukhang ito ay nag-iimbento lang ng mga katawa-tawa na kahilingan upang magdulot ng gulo. Wala akong pakialam. Hanggat natutugunan nito ang aking mga kinakailangan, ayos lang. Ipinaliwanag ni Xiaoning na ang lupain ay mayroong isang sirang pabrika at patuloy na mga alitan sa pangkat ng konstruksyon. Pinag-aralan ko ang mga plano. Ang lokasyon ay natugunan ng lahat ng aking pamantayan. Sa ilang mga wire fence, magiging isang madaling depensahan na posisyon ito. At ang hindi pa natatapos na pabrika ay makakatipid ng malaking halaga at oras sa konstruksyon. Kukunin ko ang lupain na ito. Maaari ba tayong pumirma sa kontrata at magbayad na ngayon? Narinig ang salitang, magbayad, natigilan si Xiaoning. Tinanong niya muli, sigurado po ba kayong gusto niyong bilhin ang lupain na mayroong hindi pa natatapos na pabrika? Oo, pumirma na tayo sa kontrata at magbayad na. May naghihintay ng mainit na pagkain ng tae, alam mo na, sagot ko. Nang makita ni Manager Zhu ang resibo para sa aking down payment, lubusan siyang nawala sa sarili. Sino ang gagastos ng milyon-milyon sa isang piraso ng lupa na mayroong sirang pabrika? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Bahagya ko siyang tinapik sa balikat. Ngayon na ang oras para sa iyong palabas, Manager Zhu. Kung maganda ang iyong palabas, baka padalhan pa kita ng isang virtual na regalo. Medyo masama ang tiyan ko ngayon, ngunit ginagarantiyahan ko na makakakuha ka ng isang bagay na sariwa at mainit. Sa sandaling sinusubukan kong alamin kung paano makakakuha ng mas maraming pera upang mag-imbak ng pagkain, may isang figure ang dumaan sa akin. Si Li Shaoxiong, ang sugar daddy ni Kui Jing. Hindi ba iyan si Jiang Xiaoyong? Anong ginagawa niya dito? Nang malaman niya na bumibili ako ng lupa, nagulat siya at agad na tinawagan si Kui Jing upang sabihin sa kanya. Ang ginawa ko, paano siya nang ahas na gamitin ang pera ng aking dote upang bumili ng lupa? Ang bastos. Samobra na siya. Ilalantad ko siya sa online ngayon. Habang nag-iisip ako kung saan makakakuha ng mas maraming pera, may kumatok sa pinto. Binuksan ko ito at nakita ang isang galit na Kui Jing. Jiang Xiaoyong,
Ano ang ibig sabihin nito? Paano ka nang ahas na gamitin ang aking pera upang lihim na bumili ng lupa? Naguluhan ako. Ano ang sinasabi mo? Huwag kang magkunwari na hindi mo alam. Bumili ka lang ng isang piraso ng lupa gamit ang pera ng aking dote. Dahil ginamit mo ang aking pera, ang lupain na iyon ay akin. Ninisyon ko siya, kinuha ang isang tumpok ng pera, at inihagis ito sa kanya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, marami akong pera. Ngunit hindi ako gagastos ng isang sentimo sa iyo. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang tungkol sa iyo at kay Li Shaoxiong. Nang marinig ang pangalan ni Li Shaoxiong, natigilan si Qi Jing. Paano niya nalaman ang tungkol sa akin at kay Li Shaoxiong? Sumingit si Wen Shuya upang mamagitan. Kayo, kumalma kayo. Normal lang na mag-away ang magkasintahan. Ngunit wala akong pasensya para sa kanilang pag-arte. Sa isang kalabog, isinara ko ang pinto. Nang nasa labas na, tinanong ni Wen Shuya, talaga bang may relasyon ka sa matandang lalaking iyon? Si Li Shaoxiong. Umamin si Qi Jing, ilang beses lang kaming nagpunta sa isang silid. Ngunit hindi niya napansin ang kakaibang ngiti na dumaan sa mukha ni Wen Shuya. Dahil sinira mo na ang mga bagay-bagay kay Jiang Shaoyong, bilang iyong matalik na kaibigan, hindi ako magiging magalang. Pagkatapos ng lahat, magkapatid tayo. Kinabukasan, nagsimula na ang konstruksyon sa pabrika. Pinapalakas namin ang mga pader, nagtatayo ng mga bantayan. Naglalagay ng Texas-style na kuryente na wire fence, pinapalakas ang bakal na blast-proof gate, at naglalagay ng pampalapot na bulletproof glass. Tinanong ako ni Foreman Lee mula sa Palo Company, "Binata, mayroon ka bang inaway na mga makapangyarihang tao?" Hindi ako sumagot. Gawin mo lang ang iyong trabaho at magtanong ka ng mas kaunti. Magkano ang magagastos upang matapos ito sa loob ng isang buwan? Ngumiti ng awkward si Foreman Lee. Medyo masikip ang isang buwan, ngunit hindi imposible. Magkakagastos ka ng dagdag. Itinaas niya ang 2 daliri. 20 milyon. At kailangan ko ng 5 milyong deposito bago tayo makapagsimula. Pumayag ako ng walang pag-aalinlangan. Ngunit kailangan mong magsimula kaagad. Ililipat ko ang pera sa loob ng 1 linggo. Huwag kang mag-alala, Foreman Lee. Kung hindi ako magbayad, ang lupain na ito ay iyon na. Sa sandaling natapos akong magsalita, lumitaw. Si Wen Shuya at isinabot ang kanyang braso sa aking braso. Kuya Jiang, anong ginagawa mo dito? Ang pagkakita sa kanya ay nagbalik ng mga alaala ng aking nakaraang buhay. Siya ang kasabwat ni Qi Jing upang dein ako sa aking mana ng pamilya. Sa pagkakataong ito, pagbabayaran ko siya ng 10 beses. Itinapon ko ang kanyang braso. Kailangan ko bang iulat ang aking mga aktibidad sa iyo? Galit na galit si Wen Shuya. Ang taluna na ito ay dating namumula at bumibilis ang tibok ng puso kung bahagya ko lang siyang hawakan. Ngayon ay napaka-agresibo ko, at wala siyang reaksyon. Hindi ko maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Sa sandaling alisin ko si Qi Jing sa larawan, ang lupain na ito ay magiging akin. Nakakuha lang ako ng 3 milyon mula sa pagsangla ng aking bahay. Na hindi pa sapat para sa unang yugto ng konstruksyon. Kailangan kong humanap ng ibang paraan. Halos makalimutan ko, darating din naman ang apocalypse. Kaya paano kung ipagbili ko ang aking bahay sa maraming mamimili? Gawin natin. Noon, may kumatok na naman sa pinto. Si Lolo Lee mula sa ibaba. Pag-aari niya ang una at ikalawang palapag at mayroon siyang kaunting kayamanan, kaya lagi niyang sinusubukan na bilhin ang ikatlong palapag mula sa akin. Patuloy niya akong ginugulo, nagtatapon ng pintura, nagtatambak ng basura, nag-iiwan ng mga bulaklak sa libing, at sinisira ang keyhole. Sinubukan niya ang lahat ng maruruming taktika. Ikaw na matanda, titigil ka ba? Ano ang iyong dahilan ngayon? Gusto mo lang ang bahay ko, hindi ba? Sige, sawa na ako. Gusto mo, ibebenta ko sa iyo. Tinitigan ako ng matanda nang hindi makapaniwala. Talaga, pero may isang kondisyon ako. Kailangan kong manirahan dito sa loob ng 6 na buwan hanggang sa handa na ang aking bagong lugar. Kailangan mong bayaran ako ng buong 5 milyon sa isang bagsakan bago iyon. Kung hindi ka pumapayag, kalimutan mo na. Agad na pumayag ang matanda ng walang pag-aalinlangan. Pero kailangan nating pumirma ng kontrata, kung sakaling magbago ang isip mo. Ikaw na matandang bastos, sige at bantayan ang iyong bahay hanggang sa mamatay ka.
Ang 5 milyon ng matanda kasama ang 3 milyon mula sa utang ay nagbigay sa akin ng 8 milyon. Una, kailangan kong tapusin ang misyon ng sistema at makuha ang gantimpala. Nagpunta ako sa supermarket upang mag-imbak ng mga supply. Niload ko ang mga kariton ng sunod-sunod, na ikinagulat ng mga nanunood. Baliw ba ang lalaking ito? Isa pang tanga na naniniwala sa mga sabi-sabi tungkol sa katapusan ng mundo. Ngunit wala akong pakialam sa iniisip nila. Noon, natapos ang misyon ng paghahanda sa sakuna. Sa Apocalypse, mahalaga ang pagpapalakas ng mga katangian, ngunit ang protagonist supply crate na ito ay nagkakahalaga ng eksaktong 10 puntos. Nang walang pag-aalinlangan, pinili ko ang protagonist supply crate upang ma-maximize ang aking bentahe. Pagbati sa iyong matagumpay na pagpapalit. Sa isang ding mula sa sistema, isang gintong, kumikinang na treasure chest ang lumitaw sa ere. Sa loob ay isang spatial ring. Ang singsing ay naglalaman ng 1,500 cubic meter na alternate space kung saan ang oras ay tumitigil. Alam ko na, ang unang bunot ay laging isang top-tier na item. Nangangahulugan ito na hindi masisira ang aking mga sariwang supply. Ito ay kahanga-hanga. Susunod ay ang bagong misyon, 10 years of sustenance. Ngunit noon, isang boses ang sumingit sa aking mga iniisip. Sino ang nagdudulot ng gulo? Isang lalaki ang lumapit, na nagsasalita ng may galit. Ikaw, Jiang Xiaoyong, isang kaklase sa middle school, siyang tao, isang utusan na dating sumusunod sa school bully. Kilala sa pang-aapi sa mga mahihina at takot sa mga malalakas. Jiang Xiaoyong, anong ginagawa mo? Ibalik mo lahat ng ito ngayon, kung hindi, magkakaroon ng gulo. Ninisyon ko siya, mukhang hindi ka nagbago sa lahat ng mga taon na ito. Isa pa ring bully sa mahihina. Nandito ako upang mamili. Ganyan ba ang trato ng iyong Waranfa supermarket sa mga customer nito? Kung sinasabi mong namimili ka, bayaran mo ang bayarin ngayon. O huwag mo akong sisihin kung maging marahas ako. Pagkatapos ng 1 oras, ang lahat ng mga supply ay natipon. Ang kabuuang halaga ay 56,884.3. Ibinigay sa akin niyang tao ang POS machine. Bayaran mo na, mabilis. Nang walang salita, isinwipe ko ang aking card. Sa isang ding, matagumpay ang transaksyon. Natigilan siyang tao. Tumalikod ako upang umalis, ngunit tinawag ko siya pabalik. Inis na nagtanong siyang tao, ano? Ang iyong ugali ay napakasama kanina. At ngayon sa tingin mo ay makakaalis ka na lang. Kung hindi ka mag-apologize sa harap ko, ibabalik ko ang lahat. Galit na galit siyang tao. Huwag mo akong itulak. Naghahanap ka ba ng gulo? Ngunit hindi na nakatiis ang mga nanunood. Ikaw na mapagmataas. Ang paraan ng pagtrato mo sa kanya kanina. At ngayon ang gusto lang niya ay isang pag-apologize. Hindi yun masyadong malaki na kahilingan. Kung hindi ka mag-apologize, ibabalik din namin ang aming mga bagay. Ngumiti ako kay yang tao. Kung sapat ang iyong pag-apologize, bibili ako ng 10 beses pa. Kung nagsisinungaling ako, apo mo ako. Agad na yumuko siyang tao. Pasensya na, tinapik ko ang kanyang ulo. Tandaan mo, huwag mong maliitin ang mga tao sa hinaharap. Mag-iwan ka ng espasyo para sa iba, naiintindihan mo ba? Sa pagtalikod ko upang umalis, magalang na tinawag ako niyang tao. Kuya Yong, bakit ka bumibili ng lahat ng ito? Kung nagsisimula ka ng isang malaking negosyo, hindi magiging sapat ang mga bagay-bagay sa bodega ng supermarket. Kailangan mong humanap ng isang wholesaler. Ang salitang, wholesaler, ay pumukaw sa aking interes. Sa tunog pa lang, alam mo ang isang wholesaler. Sumagot siyang tao, oo naman. Naaalala mo ba si Zhang Shengjie? Siya ngayon ay nasa negosyo ng wholesale. Agad niyang tinawagan si Zhang Shengjie. Kuya Z, mayroon akong isang malaking kliyente para sa iyo. Sinundan ko siya sa isang malaking bodega. Bigla, isang kotse ang bumilis mula sa likuran namin. Halos matamba siyang tao, ngunit hindi man lang ako natinag. Nagmamaneho ng walang ingat. Dapat hindi ka pa nakatagpo ng isang insurance scammer. Noon, lumabas si Zhang Shengjie mula sa kotse na may sigarilyo sa kanyang bibig. Agad na nagpakilala siyang tao. Kuya Z, ito ang malaking kliyente na sinasabi ko sa iyo. Ang aming kaklase sa middle school, si Jiang Xiaoyong. Dapat ay naaalala mo siya. Nag-isip sandali si Zhang Shengjie.
Ngayon na binanggit mo, naaalala ko. Ang isa na may kaunting paninindigan. Tiningnan ako ni Zhang Shengjie. Murang damit, peke na mga tatak. Minamaliit ko ang mga lalaking tulad mo na walang pera. Ngunit nag-aasal pa rin na parang mayabang. Pagkatapos ay sinampal niya siyang tao sa ulo. Ito ang malaking kliyente na sinasabi mo. Nagsasayang ka ng oras ko. Sinundan niya ito ng isang malakas na sipa kay iyang tao. Nasa totoong mundo na ako sa loob ng maraming taon. Kaya kung sabihin kung sino ang may pera at kung sino ang wala sa isang tingin pa lang. Ngumiti lang ako. Mukhang ang aking aura ay hindi talaga sapat. Hindi ko man lang ma-intimidate ang isang walang pinag-aralan na mapagmataas. Hinawakan ni Zhang Shengjie ang aking kwelyo. Sabihin mo ulit yan kung nangangahas ka. Sabi ko isa kang walang pinag-aralan na mapagmataas. Mali ba ako? Mabilis na sumingit siyang tao na may mapayapang ngiti. Kuya Yong, huwag mong saktan ng Kuya Z kung saan masakit. Kinamumuhian niya na tinatawag siyang walang pinag-aralan higit sa lahat. Iyon lang. Ang nagpagalit kay Zhang Shengjie. Sinipa niya siyang tao sa ari. Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka. Isang malaking kliyente, ha? Kung hindi kayo bibili ng isang truckload ng mga kalakal mula sa akin ngayon. Walang sinuman sa inyo ang makakaalis dito ng buo. Ninisyon ko lang. Pakialis ang iyong maruming kamay sa akin, at habang ginagawa mo iyan. Ipakita mo sa akin ang iyong payment account. Sa susunod na segundo, nakatanggap si Zhang Shengjie ng isang abiso para sa $1 milyong na paglilipat. Jiang Xiaoyong, totoo ka ba? Kat Amaran. Kung hindi, sa tingin mo ba ay dumating ako sa buong daan na ito upang makipaglaro sa isang walang pinag-aralan na tanga na tulad mo? Gusto kong bumili ng 5 milyong halaga ng mga kalakal. Babayaran ko ang natitirang 4 na milyon kapag handa na ang mga kalakal. Bigas, mantika, asin, toyo, suka, tsaa, merienda, inumin, anumang nakakain o maiinom, hindi ako pihikan. Gusto ko ang lahat. Isang masamang ngiti ang dumaan sa mukha ni Zhang Shengjie. Mayroon lang akong nakuhang isang batch ng malapit ng ma-expire na pagkain. Isang malaking tanga ang dumating upang kunin ito sa aking mga kamay. Inakay niya ako sa bodega. Kung kukunin mo ang buong batch na ito, paano kung bigyan kita ng isa pang 10% na diskwento sa wholesale price? Kailangan kong makita muna ang kalidad ng mga kalakal. Kinuha ko ang isang bag ng merienda. Maliban sa tuktok na layer, ang natitira ay lahat ng malapit ng ma-expire na mga item. Zhang Shengjie, ang iyong maliit na plano ay medyo matalino. Hindi inasahan ni Zhang Shengjie na ako ay maging isang eksperto. Sige, paano ito? Kung kukunin mo ang lahat, bibigyan kita ng 50% na diskwento. Hindi na kailangan, sabi ko. Ang 5 milyon na ito ay para sa pinakamahusay na kalidad ng mga kalakal. Tungkol sa iyong malapit ng ma-expire na pagkain, may iba akong plano para dito. Kukunin ko ang lahat sa 50% na diskwento na inalok mo, ngunit babayaran kita sa 1 buwan. Kung nag-aalala ka na hindi ako magbabayad, isasangla ko ang aking bahay sa iyo. Agad na pumayag si Zhang Shengjie ngunit lubos na nag-usi sa tungkol sa aking mga sales channel para sa malapit ng ma-expire na pagkain. Tiningnan ko siya ng may mapaglarong ngiti. Kalimutan mo ang malapit ng ma-expire na pagkain. Sa loob ng ilang araw, maging ang expired na pagkain ay magiging walang katumbas na halaga. Ganap na nalito si Zhang Shengjie. Ano ang ibig mong sabihin yan? Huwag kang mag-abala na magtanong. Ipapadala ko sa iyo ang delivery address ngayon. Noon, tumunog ang aking telepono. Ito ba si Jiang? Ikaw ba ang naglista ng isang second-hand house para ibenta sa 85.com? Agad kong sinabi kay Zhang Shengjie, mayroon akong kailangang gawin. Ayusin mo ang pagkain para sa akin. Pagkatapos kong umalis, nalito si Zhang Shengjie. Ang background ng pamilya ng batang ito ay malinaw na karaniwan. Paano siya naging ganoon katagumpay? Jiang, narito ang $40,000 na deposito. Maaari kong tanggapin ang iyong kondisyon na lumipat sa loob ng 3 buwan. Maaari ba tayong pumirma sa kontrata ngayon? Ang mamimili ay isang simpleng mukhang matanda. Sabik siyang magbayad ng deposito nang hindi man lang tinitingnan ng maingat ang bahay. Tinanong ko siya, Sir, bakit ka nagmamadaling bumili? Lumabas na kailangan ng kanyang apo na maglipat ng eskwelahan at nangangailangan ng bahay para sa pagpaparehistro. Naghahanap na ako sa buong kapitbahayan.
At ang bahay mo lang ang ibinebenta. Kaya, Jiang, hindi ka talaga maaaring magbago ang isip. Ngunit sir, masyado kang tapat. Sinabi mo sa akin ang lahat mula sa simula. Hindi ka ba natatakot na itaas ko ang presyo? Nalungkot ang mukha ng matanda. Ang pera, na ito ay ang buong ipon sa buhay ng 2 henerasyon ng aking pamilya. Jiang, hindi ka dapat. Agad ko siyang pinakalma. Huwag kang mag-alala, sir. Talagang hindi ako magbabago ng isip. Pagkatapos ay nilagdaan ko ang aking pangalan sa kontrata. Hawak ang kontrata, ngumiti ang matanda ng may kasiyahan. Sige, Jiang, dapat ay abala ka. Hindi na kita guguluhin pa. Ang matanda ay mula sa isang mas mababang uri, mabait at simple. Marahil hindi siya at ang kanyang apo ay makakaligtas ng 1 buwan sa darating na apocalypse. Sa pag-iisip nito, tinawag ko siya, maghintay ka sandali, sir. Ibigay mo sa akin ang iyong kasalukuyang address. Pagkatapos, bumalik ako sa construction site. Agad na nagtanong si Foreman Lee tungkol sa pagbabayad para sa ikalawang yugto. Huwag kang mag-alala, ililipat ko ito sa iyo sa sandali. Kumusta ang pag-unlad ng konstruksyon? Mga 70 hanggang 80% na ang natapos. Tingnan mo ang pintuan at pader na ito, talagang matibay. Ang bodega ay nandito na bilang bahagi ng hindi pa natatapos na pabrika. At nilinis na namin ito para sa iyo. Handa itong gamitin anumang oras. Lubos akong nasisiyahan sa pag-unlad. Agad kong pinadala kay Zhang Shengje ang mga supply. Sa lalong madaling panahon, ang bodega ay natambakan ng mga kalakal, na parang isang doomsday shelter. Partikular akong nag-utos sa mga manggagawa na itago ang mga sariwang prutas at gulay. Nang hiwalay upang maiwasan ang mga ito na masira. Pagkatapos ng isang abalang araw, dumating ang gabi. Tinitingnan ang bodega na puno ng mga supply para sa apocalypse. Ngumiti ako ng may kasiyahan. Sa isang ding mula sa sistema, ang misyon na 10 years of sustenance ay natapos din. Nagdagdag ng 20 puntos sa aking system score. Hindi ko inasahan na magkakaroon ng mga bagong item ang system shop. Mabilis kong binuksan ang mga misyon ng sistema. Physical Enhancement Potion, 2 vials, 20 puntos. Apocalypse Cultivator Supply Crate, 2 puntos. Ability Awakening Supply Crate, 10 puntos. Maaari pala akong mag-activate ng isang kakayahan bago pa man magsimula ang apocalypse. Nang walang pag-aalinlangan, ipinalit ko ang Ability Awakening Supply Crate. Mind's Eye, Level 1. Maaaring matukoy kung ang isang tao ay may masamang hangarin. Tuwang-tuwa ako. Ito ay isa sa mga pinakakapakipakinabang na kakayahan sa maagang apocalypse. Noon, isang bagong misyon ang lumitaw sa sistema, Armed to the Teeth. Gantimpala sa misyon, 10 puntos dagdag random na gantimpala. Ngumiti ako, pareho kami ng gusto ng sistema. Pagkatapos ay nagtungo ako sa late night black market. Ang kalsada ay puno ng mga tindero na nagbebenta ng kanilang mga paninda. Bigla, napansin ko ang isang figure sa gitna ng tao. Siya ang bastos na si Li Shokshong, na bumibili ng murang peke na jade sa ghost market. Ang tanga na si Kui Jing ay nalinlang ng isang lowlife na tulad nito. Gayunpaman, napansin ko ang isang tindero na nagbebenta ng mga espada at kutsilyo. Ito mismo ang hinahanap ko. Nagkunwari akong nagtanong, "Boss, mayroon ka bang mga matitigas na bagay dito?" Mukhang inis ang boss. Ito ay isang whetstone. Kung gusto mo ng isang bagay na matigas, hasain mo na lang ang sarili mo. Kung hindi ka bibili, umalis ka na. Seryoso akong nagsalita. Gusto ko ng isang bagay na mas matigas. Sumangkit ang mga mata ng tindero. Naghahanap ka ba ng gulo? Sa tunog ng 200,000 dolyar na paglilipat, natigilan ang tindero. Senyales ko na huwag siyang kabahan, na ako ay isang tapat na mamimili ng matitigas na bagay. Xiao Xiang, bantayan mo muna ang pwesto. Hindi maginhawa na mag-usap sa labas. Dito ka po, sir. Inakay niya ako sa isang liblib na bungalow. Boss, mayroon kaming mga gawa sa bahay na baril. Ayos lang ang mga ito para sa pagbaril ng manok, at nagkakahalaga lang sila ng 2,000. Ano sa tingin mo? Bago niya matapos, agad akong nagsabi ng hindi. Seryoso ulit na tiningnan ako ng tindero, pagkatapos ay kinuha ang isang revolver. Ang pagganap ay hindi masyadong naiiba sa isang in-service handgun. Hindi ito sapat.
Nagbayad ako ng $200,000 na deposito, at ibebenta mo sa akin ang ganitong uri ng bagay. Hindi yan tama, hindi ba? Mukhang nalito ang tindero. Anong deposito? Nagkunwari akong galit. Ang 10% na deposito. Gusto ko ng 2 milyong halaga ng mga armas. Kuya, bakit kailangan mo ng napakaraming armas? At para sa isang order na ganito kalaki, pumupunta ka sa isang maliit na tindero sa kalye na tulad ko. Huwag ka nang magtanong ng marami. Sabihin mo lang sa akin kung kaya mong handle ang order na ito o hindi. Sinenyasan ako ng tindero na maghintay sandali. Pumunta siya sa bintana, binuksan ang mga kortina, at sumilip upang tingnan kung may sumusunod. Pagkatapos ay bumalik siya sa akin na may seryosong ekspresyon. Dumating ka sa tamang tao. Kaya ko ito, ngunit kailangan mong sulatan ako ng isang listahan. Sa susunod na araw, sa gabi, magmamaneho ako sa iyong address at ihahatid ito. Tandaan mo, tumatanggap lang kami ng pera. Sige, kung ganoon ay maghihintay ako, kuya. Ngunit sa sandaling lumabas ako, narinig ko ang boses ni Lee Shockshong. Aba, kung hindi ba naman si Munting Yong. Nagkita tayo sa black market. Hindi nakakagulat na naging ganoon kakagastos kamakailan at binaliwala mo si Jingjing. Mukhang may mga pamana ka rin ng pamilya. Ano, masyado ka bang nanood ng mga online video? Susunod ka sa uso ng paghiga. Ibebenta ang lahat para lang mabuhay ng comfortable, tama. Ngumiti ako, isang perpektong pagkakataon upang subukan ang aking bagong kakayahan. Inaktibo ko ang mind's eye. Ang tindero ay mayroong berdeng smiling face emoji sa itaas ng kanyang ulo, habang si Lee Shockshong ay mayroong lila, malungkot na emoji. Sige na nga, ang kakayahang ito ay napakakapakipakinabang. Tama, humihiga, ako. Iyan sa iyong bag ay dapat na ang peke na jade na binili mo, tama. Kaya, ginamit mo ang pekeng bagay na ito upang makuha si Kuijing sa kama. Makatwiran. Pagkatapos ng lahat, siya ay ginamit ko lang nakalakal. Iyan lang ang halaga niya. Agad na nagalit si Lee Shockshong. Ano ang sinabi mo? Naguluhan ang tindero, kuya, kakilala mo ba ito? Kakilala, parang kaaway, naiintindihan. Sige, kuya, tutulungan kitang turuan siya ng leksyon. Nang umalis ako, sinabi ko sa kanila na huwag siyang patayin. Ang kanyang kapalaran ay akin ang magpapasya. Ang tindero at ang kanyang mga kasama ay lumapit. Umurong si Lee Shockshong nang may takot. Ano ang gusto ninyo? Bago niya matapos, inilabas ng mga kasama ang kanilang mga baton. Kuya, pag-usapan natin ito. Ngunit ang mga lalaking ito ay walang awa. Sa isang kisap mata, binugbog nila si Lee Shockshong sa sahig. Jiang Xiaoyong, bastos ka, maghintay ka lang. Mabilis na lumipas ang 2 araw, at lahat ng mga armas na kailangan ko ay naihatid sa oras. Pagbati, ang misyon na, Armed to the Teeth, ay natapos. System points dagdag 10, kasalukuyang puntos, 20. Ginantimpalaan din ako ng 2 vial ng Physical Enhancement Potion. At sila ay dagdag 2 beses na mas malakas kaysa sa isa sa shop. Nang walang pangalawang pag-iisip, kinuha ko ang isang potion at itinurok ito sa aking braso. Ang sakit ay nagpa-tremble sa akin, ngunit nagtiis ako at tiniis ito. Ang pisikal na kalusugan ng karaniwang lalaking may sapat na gulang ay 5. Nagdagdag ako ng 2 puntos, na isang 40% na pagtaas sa lakas. Sa pag-iisip na iyan, agad kong binuksan ang system shop. At ipinalit ang isa pang Physical Enhancement Potion at isang Apocalypse Cultivator Supply Crate. Dapat kong i-maximize ang aking lakas na bentahe. 8 puntos ng pisikal na kalusugan, isang buong 60% na mas maraming lakas kaysa sa isang normal na tao. Kailangan kong subukan ito sa isang bagay. Nakita ko ang isang piraso ng rebar na nakasandal sa pader. Kinuha ko ito at nalaman kong medyo makapal ito. Pagkatapos ng isang sandali ng pag-iisip, sinipa ko ito, at ang rebar ay nabaluktot. Sige na nga, sa aking kasalukuyang lakas, hindi ako katapat ng mga ordinaryong tao kahit na sa aking mga kamay lang. Hindi man lang ako matatakot sa mga early-stage zombie. Ang mga armas na ito ay marahil ay hindi kukuha ng maraming espasyo. Mas ligtas na itago ang mga ito sa special ring. Ang susunod na araw, ay ang unang araw ng Apocalypse.
Kailangan kong mag-isip ng maingat tungkol sa kung ano pa ang kailangang gawin. Pagkatapos, naaalala ko ang matanda na dumating upang bumili ng bahay para sa kanyang apo. Iyon ang kanyang ipon sa buhay. Kahit na naranasan ko na ang mga sitwasyon ng buhay at kamatayan at ang kasamaan ng kalikasan ng tao sa apocalypse. Nahirapan pa rin akong ganap na baliwalain ang kalagayan ng kaawa-awa. Sige, magpapadala ako sa kanila ng ilang kinakailangang supply para sa apocalypse. Kung makakaligtas sila o hindi ay nasa kanila na. Ito ay magiging kabayaran para sa pagbibigay ng pondo para sa aking plano sa apocalypse. Nagmaneho ako patungo sa isang lumang gusali ng tirahan. Mabuti na lang at mayroon akong navigation, o hindi ko kailanman matatagpuan ang lugar na ito. Mukhang hindi mayaman ang matanda. Umuupa siya ng ganito kamurang apartment, at sa top floor pa. Magsisimula na sana akong kumatok ngunit tumigil ako. Kailangan kong ilabas muna ang mga supply, o magiging mahirap na ipaliwanag mamaya. Baka isipin ng matanda na may magic ako. Sa isang gintong kislap mula sa singsing. Ang mga kahon ng supply ay natambak sa pasilyo. Nang handa na ang lahat, kumatok ako sa pinto. Dahan-daang lumabas ang matanda sa kanyang mga tsinelas. Paparating na, sandali lang. Sa sandaling binuksan ng matanda ang pinto, nagsimula siyang magsalita, ang upa, tiyak na mayroon na ako sa susunod na linggo. Ngunit nang makita niya na ako iyon, malinaw na nagulat siya. Hindi ba ikaw si G? Jiang, bakit ka nandito? Sumagot ako, ipinaliwanag ko sa sandali. Ilagay muna natin ang mga bagay na ito sa loob. Huwag mong hayaang makita ng mga kapitbahay. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga supply ay nailipat sa loob. Ang mga kabataan ngayon ay napaka-energetic. Inilipat mo ang napakaraming bagay nang hindi man lang pinagpapawisan. Sinuri ko ang silid. Decent ito, at ang pinto ay sapat na matibay upang humawak sa unang ilang araw ng apocalypse. Pagkatapos, seryoso akong nagsalita sa matanda. Kailangan mong tandaan ang sasabihin ko sa iyo. Kung planuhin mo ito ng maayos, ang mga supply na ito ay magiging sapat upang tumagal sa iyo ng higit sa kalahating taon. Simula bukas, ngunit nang makita ko ang photo frame sa mesa, natigilan ako. Nagtanong ang matanda mula sa likod. Ano ang problema, Jiang? Maaari mo lang ilagay ang mga supply sa iyong silid. Lilipat din naman kami sa loob ng isang buwan. Hindi ako sumagot. Ang aking mga mata ay nakatuon sa photo frame. Si Shanshan, siya ay isa sa aking pinakamalapit na kasama sa aking nakaraang buhay. Kinuha ko ang frame at nagtanong, Sir, ang pangalan ba ng iyong apo ay Meng Shanshan? Nagulat ang matanda. Paano mo nalaman? Hindi ko naaalala na nabanggit ko ang pangalan ni Shanshan. Hindi ako sumagot, ngunit patuloy akong nagtanong. Nasaan ang iyong apo ngayon? Sumagot ang matanda, nasa eskwelahan siya sa aming bayan. Pagkatapos na matapos ang paglipat ng bahay, maaari kong ilipat ang eskwelahan ni Shanshan. Halos tapos na ang mga pamamaraan. Ito ay nagpapaalala sa akin ng aking nakaraang buhay. Laging, sinisisi ni Shanshan ang kanyang sarili. Kasalanan ko ang lahat. Pinatay ko ang aking lolo. Sa nakaraang buhay, isinugal ng matanda ang kanyang buhay upang sumugod sa nahulog na high school upang iligtas siya. Nagtagumpay siyang mailabas si Shanshan, ngunit namatay siya sa loob. Sa buhay na ito, tutulungan kitang bayaran ang mga pagsisisi ng nakaraan. Agad kong sinabi sa matanda, natatakot ako na hindi ka makakalipat sa bahay na iyon. Mukhang nalito ang matanda. Jiang, hindi ka ba magbabago ng isip? Hindi mo ito maaaring gawin. Nang makita ang kanyang pag-aalala, mabilis ko siyang comfort. Hindi ito ang iniisip mo. Simula bukas, ang mundong ito ay magiging isang buhay na impyerno. Ang bahay, ang pagpaparehistro ng eskwelahan ni Shanshan. Wala na sa mga iyon ang magiging mahalaga. Dalhin mo ako sa eskwelahan ni Shanshan ngayon. Mag-aayos ako ng isang bagong lugar para sa inyo na manirahan. Ngunit hindi naintindihan ng matanda. Jiang, ano ang sinasabi mo? Hindi ko naiintindihan ng isang salita. Damn it, nakalimutan ko na matanda na ang matanda. Hindi niya maiintindihan ng maraming bagay. Paano ko ito ipapaliwanag sa kanya? Sir, dapat alam mo ang tungkol sa tagutom, tama.
Maaari mong isipin kung gaano kalungkot at nakakatakot. Iyon para sa mga tao sa panahon ng taggutom, hindi ba? Sumagot ang matanda, naranasan ko ang panahong iyon. Ngunit ngayon ay isang panahon ng kapayapaan. Paano magkakaroon ng taggutom? Kahit na mayroon, hindi magiging ganoon kasama. Bago niya matapos, kinuha ko ang aking storage ring at, sa harap niya, itinago ang lahat ng mga item sa silid. Nang makita ang walang laman na silid, nagulat ang matanda. Saan napunta ang lahat? Paano nawala ang lahat ng bagay sa silid? Jiang, gumagawa ka ba ng isang magic trick para sa akin? Upang paniwalaan niya ako, nagsalita ako ng may seryosong tono. Mayroon akong superpowers, at kaya kong hulaan ang hinaharap. Kung gusto ninyo ni Shanshan na mabuhay, mula ngayon, gagawin ninyo ang lahat ng sasabihin ko. Nasaan ang eskwelahan ni Shanshan? Pagkatapos makuha ang sagot ng matanda, bumaba ako at sinimulan ang kotse. Ang matanda ay lubos na nalilito pa rin. Pagkatapos ng 3 segundo, dumating kami sa eskwelahan ni Shanshan. Pagkatapos huminto ang kotse, sumugod ako palabas. Saang klase si Shanshan? Saang dorm? Alam mo ba, samantala, kasama si Shanshan. Ikaw na bruha, hindi ko lang maintindihan. Anong maganda sa iyo na nagustuhan ka ni Zhang Xiaochen? Sinampal siya ng isang babae. Mukhang nasaktan si Meng Shanshan. Sinasabi ko sa iyo, ayaw ko siyang makasama. Si Zhang Xiaochen ang nagiging one-sided. Bago niya matapos, sinipa siya ulit. Binigyan ba kita ng pahintulot na makipagtalo? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na hinahabol ka ng aking Zhang Xiaochen? At minamaliit mo siya, hinawakan ng babae ang buhok ni Meng Shanshan. Noon, isang boses ang narinig mula sa malapit. Hoy! Bitawan mo! Anong ginagawa ninyo? Napansin ng bullying girl ang matanda. Shanshan, hindi ba yan ang walang silbi mong lolo? Nalito rin si Meng Shanshan. Lolo, bakit ka nandito? Ngunit ang matanda ay para lang sa kanyang apo. Anong ginagawa ninyo? Bitawan mo si Shanshan. Bigla, lumitaw ang ilang mga lalaking estudyante na mukhang agresibo. Umatras ka. Ito ay usapin ng mga kabataan. Bakit ka nakikialam, matanda? Ngunit ang matanda ay iniisip lang ang kanyang apo. Sumugod siya sa harapan. Kayo na mga batang paslit, hindi ba kayo pinalaki ng inyong mga magulang? Paano kayo nambubuli ng isang kaklase na ganito? Isang estudyante na may hawak na patpat ang naghandang manakit. Ikaw na matandang bastos, bitawan mo. Malapit na niyang ihampas ito sa matanda. Sa kritikal na sandali, hinawakan ko ang mga kamay ng lalaking estudyante. Napakabata. At, natutunan mo na ang maling mga bagay. Gusto mong maging gangster. Ngunit isang dilaw na buhok na lalaki sa malapit ang nginisyan, saan galing ang dukhang ito? Ikaw na bruha, hindi ko alam na mayroon kang kapatid. Agad na nagalit ako sa kanyang mga salita. Sinipa ko ang dilaw na buhok na lalaki sa hangin. Lumipad siya ng ilang kilometro bago tuluyang huminto. Sok, isa siyang sanay na manlalaban. Mga kapatid, sige at samahan siya. Tinignan ko lang sila ng malamig at nanatili sa aking posisyon. Dalawa sa kanila ang naghandang umatake sa akin mula sa harap at likod. Habang ang baseball bat ay malapit nang tumama sa aking ulo, yumuko ako at madaling naiwasan ang atake. Pagkatapos ng pagpapalakas ng aking katawan, ang aking reaction speed ay tumaas din. Hinawakan ko ang likod ng kwelyo ng estudyante at ibinagsak siya sa sahig. Sumigaw siya sa sakit. Sinubukan ng dilaw na buhok na lalaki na umatake ako mula sa likuran, ngunit hindi ako nag-alala. Casual kong hinawakan ang kanyang braso. Itinulak ang aking kanang binti, at sinipa siya ng malakas sa likod ng tuhod. Nadapa siya at bumagsak ang mukha sa sahig na may kalabog. Ang mga kabataan na ito ay napakabait, sila ay nakakatulog sa isang iglap. Ang babae na nambubuli kay Meng Shanshan ay natigilan. Ano ang gusto mo? Nang walang salita, sinampal ko siya. Ganap na nalito ang babae. Pagkatapos ay hinawakan ko ang kanyang buhok. Gusto mong hilahin ang buhok ng mga tao, hindi ba? Sumigaw ang babae, bitawan mo ako. Binaliwala ko siya at itinuon ang isang balisong sa kanyang lalamunan. Nagtanong ang babae ng may takot, anong ginagawa mo sa kutsilyo na iyan? Sa isang kislap ng talam, malamig kong tiningnan ang babae na nambuli kay Shanshan.
Tinatakpan na ni Shanshan ang kanyang mga mata sa takot, at ang iba pang nambubuli na babae ay natakot din. Biglang lumuhad ang babae na may kalabog, at sumigaw ng may takot. Ang buhok ko, ang buhok ko, ikaw na bastos, nang ahas kang gupitan ng aking buhok. Sinasumpa ko na hindi ka makakaligtas sa akin. Ninisyon ko siya, ang mahabang buhok ay magiging isang pasanin lang sa iyo. Inihagis ko ang ginupit na buhok. Nagtanong ang babae, nalilito, ano ang sinabi mo? Malalaman mo sa loob ng ilang araw. Baka ang maikling buhok ay magligtas sa iyong buhay noon. Shanshan, umalis na tayo. Mukhang nalito si Meng Shanshan. Saan tayo pupunta? Hindi na ba tayo papasok sa eskwelahan? Anong punto ng eskwelahan? Isang malaking tagutom ang darating. Ang manatiling buhay ang mahalaga. Agad na nagtanong si Meng Shanshan. Lolo, huwag kang maniwala sa mga scam call na iyan. Sabihin mo sa akin, magkano ang dinaya nila sa iyo sa pagkakataong ito? Nakikinig sa kanilang usapan, ngumiti ako. Shanshan, paprotektahan kita sa pagkakataong ito. Mabilis kong ipinaliwanag kay Shanshan, hindi na scam ang lolo mo sa pagkakataong ito. Ako ang nagsabi sa kanya tungkol sa tagutom. Mukhang nalito si Meng Shanshan. At sino ka? Ang pangalan ko ay Jiang Xiaoyong. Maaari mo akong tawaging Kuya Xiaoyong mula ngayon. Ngunit si Meng Shanshan ay nalito pa rin. Ano ang malaking tagutom na sinasabi ng lolo ko? Ngumiti ako at ipinaliwanag. Inimbento ko lang yun upang mas madali para sa kanya na maintindihan. Ang talagang darating ay hindi isang malaking tagutom, kundi ang apocalypse. Nawalan ng salita si Meng Shanshan sa hindi paniniwala. Ang oras ay halos tama na. Buksan mo ang iyong telepono at tingnan ang mga short video at balita. Dapat ay makahanap ka ng ilang mga pahiwatig. Matapos mag-scroll sa ilang mga video, natigilan si Meng Shanshan. Pasyente na may rabies ang nangangagat ng tao sa kalye. Ayon sa ulat ng aming istasyon, tila mayroong isang kakaibang amoy sa smog ngayon. Pinapayuhan ng mga mamamayan na magsuot ng guwantes kapag lumalabas. Noon lang naintindihan ni Meng Shanshan. Talaga bang mangyayari ang apocalypse? Dahil ang mga palatandaan ng apocalypse ay lumitaw na. Bukas ay ang unang araw ng pagputok. Isang nakakalaso na smog ang tatakip sa ilang mga lalawigan, kasama na ang lalawigan B, na nakakaapekto sa mga nilalang sa smog zone. Isang malaking bahagi ng populasyon ang magiging mga zombie, at ang iba ay hindi rin ligtas. Kapag namatay sila, sila ay magiging bahagi ng zombie tide. Bilang isang kabataan, dapat alam mo kung ano ang kinakatawan ng mga zombie, tama? Mabilis na sinabi ni Meng Shanshan. Na alam niya, ngunit ang buong bagay ay masyadong hindi kapanipaniwala. Mahinahon kong sinabi, kapag talagang nangyari ang lahat sa susunod na araw, o kahit sa susunod na linggo. Hindi mo iisipin iyan. Damn it, naipit ako sa trapiko, at ang emergency lane sa unahan ay nabarahan din. Bagamat hindi magiging ganap na wala sa kontrol ang mga zombie sa loob ng ilang araw. Paano kung isang maliit na pagputok ang nangyari dito ng maaga? Noon, isang Mercedes-Benz ang dumating na bumangga mula sa likuran. Sumingit sa harap ng aking kotse at itinulak ako sa gilid. Ang bastos ay hindi man lang gumamit ng kanyang turn signal, basta na lang sumingit mula sa emergency lane. Hindi ko ito papayagan. Ibinigay ko ang manibela patungo sa iba pang kotse at binaruhan ang kanyang posisyon sa pagsingit. Ang iba pang driver ay mukhang isang matapang na tao. Nag-accelerate siya at nagmaneho sa harap ko. Sinusubukan ng lalaking ito na sumingit ulit, matigas ang ulo na humahawak sa kanyang posisyon sa harap ko. Ibinaba niya ang kanyang bintana at sinumpa ang buong pamilya ko. Sinubukan ng matanda na kumbansihin ako na hayaan na lang iyon. Ngunit hindi ako nag-alala. Huwag kang mag-alala, matanda. Kung naghahanap siya ng gulo, hindi ako nag-aalinlangan na ipadala siya ng maaga. Pagkatapos ng isang oras na pagkakabara, sa wakas ay lumabas na ang kalsada. Habang nagmamaneho ako ng matatag, biglang binalaan ako ni Meng Shanshan, Kuya Yong, mag-ingat ka. Ang kotse na sumingit sa atin ay paparating na ulit. Tiningnan ko ang rearview mirror. Damn bastard, hindi talaga siya titigil. Ngunit ang iba pang driver ay tumapak sa gas at bumangga sa kaliwang bahagi ng aking kotse.
Sinabi ng matanda, ang lalaking ito ay isang klasikong kaso ng galit sa kalsada. Jiang, huwag mong pantayan ang kanyang antas. Kung dati ito, hinayaan ko na lang sana ito ngayon. Ngunit ngayon, hindi na kailangang tiisin ang ganoong klaseng scumbag. Tumapak ako sa gas pedal. Agad na sumerko ang iba pang kotse sa harap ko. Umikot ng ilang beses, at bumangga ng malakas sa guardrail. Lumabas ang driver mula sa kotse, kinukuskus ang kanyang ulo. Kunin ninyo ang surveillance footage kaagad. Kailangan kong mahanap ang license plate number na ito. Ipaparamdam ko sa inyo ngayon na mayroong ilang mga tao na hindi ninyo maaaring kailanman saktan. Pagkatapos, ibinalik ko ang lolo at apo sa kuta. Natigilan ang matanda sa tanawin sa sandaling lumabas siya ng kotse. Jiang, ang lugar mo ay masyadong sobra. Ngunit sinenyasan ko sila, magpahinga na tayo ng maaga ngayon, dahil mula bukas. Bawat araw ay magiging napakahirap.